Let us open our Bible on Psalms 34, verse 7. Praise the Lord. The angel of the Lord encompasseth round about them that fear him, and delivereth them. Yan. Although hindi natin nakikita ang mga anghel ng Diyos na nagpapalibot sa atin, but this is really indeed true and faithful. Hindi lang natin sila nakikita, but they are really with us. Kung papakita lang ng ating Panginoong Diyos, surely makikita natin yan. Kaya sinabi dito, the angel of the Lord encampeth round about them that fear Him and delivereth them. Now, kung tuusin mo, angel, that is singular. But how can an angel, singular, can encamp? You know what is encamp? Meron pa round about. Ibig sabihin yan, pag sinabing encamp, they never separate. Diyan na sila natutulog. Pag sinabing encamp, merong tent na nandun. Nandun lang sila. Tapos, roundabout. Pag sinabing roundabout, that is 360 degrees. Roundabout. Encampeth. Round about them that fear Him. Ang kondisyon kung saan ito gagawin ng Diyos, doon sa mitakot sa Panginoon Diyos. Imagine that. Napakahalaga ang mitakot sa Diyos. Pagtapos nilang palibutan, nandyan na yung deliverance. Ibig sabihin yan, anything will happen. Anytime someone will attack them, either physical or spiritual, anything will happen, earthquake, fire, war, anything, may deliverance gagawin ang Diyos. Praise the Lord. Ganun. Kaya napaka-importante. At ngayon, ang kondisyon kung saan niya ito gagawin, doon sa kanila, them that fear Him. Pag sinabing them that fear Him, you are being, yung bang mitakot ka, godly fear, then mayroon kang reverence, no? And yung sinabi dyan, stand in awe. Pag sinabing stand in awe of Him and sin not, mitakot ka sa Panginoon na godly fear at nagtetremble ka sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Isang meaning sa fear Him, you keep His commandments. Para bang anak, pag natatakot sa mga magulang, takot, maglapas tangan sa utos ng kanyang mga magulang. Parang estudyante, takot, gagawa ng kaguluhan, kasamaan sa classroom dahil takot sila sa maestra. Ganon. Ganon ang ibig sabihin yan. Fear Him. That is also the keeping of commandments. Ano pang takot sa Panginoon? Meron kang contrite heart, meron kang pusong mapagsisisi dahil takot ka sa pagkakamali mo, baka iwanan ka na ng tuluyan. Kaya magkaroon ka ng contrite heart dahil ayaw mong iwanan ng Diyos ng tuluyan. Yung sinabi ni David, take not away the spirit from me. Create a new heart within me. Him that cometh to God, He will in no wise cast out. The sacrifice of God is a broken spirit and a contrite heart. Thou wilt not despise. Isa yan. Namitakot ang Diyos. Kung may mga pagkakamali ka, maliit man, malaki, kagad-agad nagpapakumbaba ka, kagad-agad nagsisisi ka, mitakot ka sa Panginoong Diyos. Praise the Lord. At saka ang pag-ingat ng angel ng Diyos sa mga anak ng Diyos na mitakot sa Kanya, matatawag natin ito na in all our ways. Saan ka man magpunta, saan ka man, ano mang gagawin mo, basahin natin. Psalms 91 verse 11. Praise the Lord.
For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. Imagine that. Grabe yung focus ng Diyos to protect sa mga tao na may takot sa Diyos. Grabe yung kanyang care and protection sa mga tao na may takot sa Kanya. He shall give His angels, plural na, marami na ito, charge over thee. Alam mo yung charge? Parang security guard. Sabihin ng SM, bidding, sino na security agency sa Davao City o sa buong Pilipinas, yung national na security agency na mag-take charge sa lahat ng aming mga malls sa Pilipinas na magkaroon ng security ang aming establishment. Sila yung in charge. Salain ng mga tao papasok na walang armas, makapasok. Sila yung in charge na mag-check sa bawat vehicle. Baka meron silang bomb na kinikiri sa ilalim ng kanilang sasakyan. So, pag sinabi dito na, He shall give His angels charge over thee. Binigyan sila ng Diyos ng instruction. Yan, may takot yan sa akin. Dahil obedient yan. Kilala ko yan. Every moment sa buhay niya, may takot siya sa akin. Hindi niya dinidisobey yung aking mga commandments na nakasulat dyan sa salita ng Diyos o sa Bible. Ikaw, angel, I charge you for that person. Guard him 24 hours a day, 7 days a week. Gagawin yan. Saan ka man magpunta? In all your ways. Sinabi dyan, for he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. Oh, grabe. Hindi basta-bastang privilege ito. Mahal. Mag-hire ng security guard. At yung security guard minsan na hinahire ng mga mayayaman, baka yun pa ang magpahamak sa kanilang amo for the so-called gain na nakikita nila. Matutukso ba? Pero yung mga angels ng ating Panginoong Diyos, na mga loyal, na subok na rin ito sila sa langit. Hindi ito sila sumama kay Lucifer. Hindi ito yung mga angels na nag-resist sa kampanya ni Lucifer sa langit. Ito yung mga angels na nag-resist sa mga kasamahan nila na sumapi kay Lucifer. So there are 2/3, kasi ang 1/3, yun ang na-deceive. Sila yun, mga angels ng ating Panginoong Diyos. Charge sila. Sila yung in charge para sa iyo pag may takot ka sa Diyos. And He will keep you in all your ways. Praise the Lord. Nagdadrive ka, sumasakay ka ng eroplano, naglalakad ka, nagmi-mission ka, o kung nagdinegosyo ka, kung nasa material side ka, lahat in all your ways. Alaala niyo yung panahon ni Prophet Elijah na meron siyang servant na natakot dahil sa matatawag natin na, Elisha pala, sorry. Panahon ni Elisha, yung umatake ni si King Sennacherib, 185,000 Assyrian soldiers. Takot na yung kanyang assistant. Pero sabi ni Prophet Elisha, Lord, buksan mo yung mata ng aking assistant. Pakita mo na yung kanila, arm of flesh, sa amin, spirit. Anong nakita? Basahin natin. 2 Kings 6:17. Praise the Lord. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes, that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. Ayan. Yun na. Pinalibutan sila, sabi ni Prophet Elisha. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes,
that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man. Kasi itong mga angels, they are spirits. They cannot be seen by naked eye. Not unless God will let you see it through the gift of vision. Binuksan ng Diyos yung mata ng young man. And he saw. And behold, nakita niya, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. O di ba, round about them that fear him. Nakapalibot yan. Wala pa namang gap. Alam niyo, walang gap. Alam mo, naranasan namin yan doon sa baptism namin, doon sa Manila. Parang first batch ba yun? O second batch? Or third batch na namin na magbaptism doon. Mga 14 sila. Kasi usually, first batch ata doon ako nagbaptism sa Lido Beach, Cavite. Sabi ng mga membro, Brad Chit, mag-iba na naman tayo ng location. O sige, Laguna tayo. Punta kami ng Laguna. Not knowingly, papunta pala kami ng Los Baños, Laguna, kung saan yung Maria Makiling Falls. Ay, alam mo naman yung Maria Makiling Falls. Nakasulat na yan sa libro. That place is enchanted place. Based on the history. Pumunta kami doon. Doon kami nagbaptism. Nandito mismo sa likod ko yung falls na Maria Makiling Falls. Until now, ilang centuries na yan. Patuloy. Dahil sa enchanted yan, ang pinakita sa vision, yung angels from heaven, nag-form sila ng tube. Kaya nga, roundabout. Pag sinabing roundabout, 360 degrees yan. Walang gap. Pinasok kami doon sa loob. At ito, mga angels na merong shield, nakaganon. Puro yan, naka-shield. Puro angels yan. From heaven. So, multitude of angels yun. Pinasok kami doon. At ang katakataka, sa 14 na binautismohan ko, after mabautismohan ko sila, mag-alis ka agad doon sa tubig kasi nanginginig sa ginaw. Malamig ang tubig. Meron pang waterfall sa likod namin na yung hangin na parang mist pumapalo sa katawan mo. Pero by the grace of God, by the protection of God, ako na nagbaptize sa kanila, hindi man lang ako nanginig, nangatog, hindi man lang ako nagkulubot yung balat ko sa lamig, hindi man lang kahit isang balahibo man lang na tumayo dahil sa lamig. Wala. Sinustain ako ng ating Panginoong Diyos until natapos. At walang nangyari sa amin na masama, kahit isa. Yan. I-encamp ka talaga ng angels of the Lord. Katulad nito. Praise the Lord. Dito, chariot of fire. Horses and chariot of fire. Kasi battle ang kanilang hinaharap. Doon naman, sa aming experience, shield kasi protection ang kailangan namin mula sa mga masamang espiritu. Now, sa panahon ng Assyrians, ilan ang napatay ng isang anghel? One angel lang. Basahin natin. 2 Kings 19:35. Praise the Lord. And it came to pass that night that the angel of the Lord went out and smote in the camp of the Assyrians 180,000. And when they arose early in the morning, behold, they were all dead corpses. Yan. Isang anghel lang ang umatake sa pinagmamayabang ni King Sennacherib sa panahon ni King Hezekiah. Isang angel lang. Umiyak na si King Hezekiah. Yung sulat ni King Sennacherib, King of Assyria, pinresent niya doon sa altar, Lord, this is how King Sennacherib defied you, our God in Israel. Kayo na bahala. Yun na, nagpadala ng isang angel lang. Tapos ang lahat, 185,000
Assyrian soldiers. Yung palang panahon ni Elisha, that was the siege, isang siege yun na nangyari. Iba yung nangyari din dito sa panahon ni King Hezekiah. Pero, tingnan mo, walang attackers na manaig sa mga anak ng Diyos kasi 360 degrees yung kanyang protection at kahit sa isang angel can kill thousands, 100,000s over na mga kalaban. Ito namang experience ni Daniel, iba. It is out of the mouth of the lions na posibleng mag-ubos sa kanyang katawan. Alam mo yung mga lions na yan, pag merong nakatakda na paparusahan, ipakain sa kanila, sadyain talaga yan, hindi pakainin. Sadyain talaga yan, hindi painumin. Sadyain talaga yan, pagutumin talaga yan. Para kung sakaling meron mang nahatula na tatapon doon para mamatay na, ayun nako. Sabik na yan sila ng laman. Laman ng tao. Hindi ba yung magkilala? Laman ng tao. Kaya ngayong zoo, tingnan mo yung zoo, pag may ma-aksidente, mahulog dyan, tapos may mga lions, delikado yan kasi kakagatin ka talaga yan. Wild animals yan eh. Basahin natin. Daniel 6:22. Praise the Lord. My God had sent his angel and had shut the lions' mouths, that they have not hurt me. For as much as before him innocency was found in me, and also before thee, O king, have I done no hurt. Yes. Isang anghel, pero maraming lions ang kanyang hinawakan ng mga bibig. Sinabi dito, my God hath sent his angel and hath shut the lions' mouths. Kasi marami. That they have not hurt me. For as much as before him, innocency was found in me. Bakit? May takot sa Diyos si Daniel. Praise the Lord. May takot siya sa Diyos. Sumusunod talaga siya sa Diyos. Dinify niya yung batas ng hari na within 30 days, sino man sa kaharian niya na makita, mag-pray sa kanyang Diyos, itatapon doon sa lions den. Pero sinunod niya pa rin ang utos ng Diyos that you must be prayerful. Sa buhay natin, utos ng Diyos yan eh. Sabi ni Jesus Christ, watch and pray always. Praise the Lord. Not only seldom, but always, that ye enter not into temptation. For the spirit is willing, but the flesh is weak. So, sinunod niya. So, nitakot siya sa Diyos. Hindi siya natakot sa hari, na tao lang. Pero tingnan mo naman, pag may takot ka sa Diyos, ang angel ng Diyos, magbigay sa inyo. He is charged over you to keep you in all your ways. Praise the Lord. Ganun. Alam mo, naranasan ko rin yan. Nung pumunta ako sa Bulacan, nung na-assign pa ako sa Manila, meron kaming house service na ginawa na kasama ko si Tita Lydia. May aso doon, hindi marunong kumahol. Alam mo yung totoong aso na kakagat, hindi yan magkahol. Parang tao rin yan eh. Pag kung gusto kang patayin, hindi yan magsigaw. Diretso yan, titirahin ka niya. So ang aso na may balak magkagat, hindi yan magkahol. Kagat yan diretso. Ako, kinagat ako diretso dito sa aking paa. Hindi pa nasiyahan, isang beses, inulit pa niya. Kagat talaga, yung pangil talaga, gano'n. Na-feel ko talaga yung pain. Pero disregard ko lang kasi I am about to deliver the word of God. Pagtingin ko sa medyas ko, hinubo ko ba? Hinubad ko yung medyas. Wala mang sugat. Sabi ko, praise the Lord, hindi tumalab. Posible yung pagganon niya, yung jaw niya, pinatigas siguro ng Diyos. Hindi makaganon. Siguro, napansin niya na, ano man itong paa na ito, bakit yung jaw ko para mang nag-lockjaw. Ulitin ko nga, ganun pa rin. Di ba? Praise the Lord.
hinawakan ng Diyos, hinawakan ng angel yung kanyang bibig na hindi makatalab. God is real. Angels are real. Talagang Alam mo ang mga angels, lagi yan silang tumitingin doon sa langit, waiting for the instructions of God para mag-charge sa atin. Basa, Matthew 18 verse 10. Praise the Lord. Take heed that you despise not one of these little ones. For I say unto you that in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven. Yan. Laging nakatingin yan. Laging nagmamasid yan. Kung anong iuutos sa kanila para sa kapakanan ng kanyang mga anak sa sanglibutang ito. They are waiting, they are just depending on God what the instruction will be done. Pero pag may takot ka, sabihin ng Diyos, lahat na may takot sa buong mundong ito, I'm going to give you charge over them. Bibigay ko sa inyo na kayo ang mag-take charge sa kanila. In all their ways, in all places they will go, be with them, and encamp them round about. Imagine that, hindi basta-basta yan. Praise the Lord. Kaya sometimes, hindi natin nanonotice yan, but it's really work. Talagang gumagawa, kumikilos talaga ang Diyos. Ano pa? Pag ikaw ay kinuha na ng Panginoon, angels niya rin ang magkaon sa'yo. Para hindi ka na maagaw. Alam mo itong katawan natin, kaluluwa natin, inaagawan niya ng mag-aagaw yan ng masamang espiritu. Ang kawawa, pag namatay ka at kinuha ka ng dyablo, kasi wala kang takot sa Diyos, kunin ka talaga ng dyablo. Walang angel na mag-guard sa iyo, mag-take charge sa iyo, wala. Wala kang takot sa Diyos. Kaya importante may takot sa Diyos ang bawat isa sa atin. Amen? Praise the Lord. Importante yan. Tingnan mo dito yung parable ng rich man and the beggar. Pagkamatay nilang dalawa. Basa. Saan pumunta yung beggar? Luke 16:22. Praise the Lord. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Yan. Ang angel, walang ang angel. Ang rich man, wala. Walang angels na who are charged for him. Wala. Pero yung beggar, may takot sa Diyos. Yung parable na yan. Angels pa, dami. Magaan man lang yung tao, kaya man yung kargahin. Ang ibig sabihin yan, ang ma-imagine natin ito, the angels round about him. Walang makasingit na makakuha sa kaluluwa niya. Praise the Lord. Tingnan mo ang serbisyo ng angels of God. Buhay ka hanggang kamatayan mo, they are there. Nandyan sila. Saan ka makakita niyan? Saan ka maka-hire ng security guard dito na agency na sabihin mo, manager, ano ba yung mga guardian nyo dyan kung mamatay ako? Kaya ba nila akong proteksyonan mula sa kamay ng demonyo? Sabihin ng ay sir, wala man kaming ganun na sir, na service na ma-render namin sa inyo. Hindi yan sa amin, sir. Tagalangit lang, yung Diyos lang makakagawa niyan. O tingnan mo. Kaya dapat meron tayong takot sa Diyos kasi doon niya gagawin yan. Amen? Praise the Lord. O di pagkamatay niya, yung angels of the Lord, yun kasi itong mga angels na ito, wala na silang ibang ginagawa. Yun nga, nagtitingin lang sila sa mukha ng Diyos. Kung sila ay ministering spirits kung tawagin, yun yung trabaho nila. Puro lang sila magbigay sa atin ng serbisyo para proteksyonan in all our ways. They are ministering spirits. Hindi natin nakikita, but they are ministering us. Basta may takot ka sa Diyos. Privilege yan. Basa, Hebrews 1:14. Praise the Lord. Are they not all ministering spirits
sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation? See? Kung ikaw ay tagapagmana ng kaharian ng Diyos dahil may takot ka sa Diyos, sila yung mag-minister sa iyo. Siya yung magtulong. Kaya kadalasan pag mayroong mga demon possess, tapos tila nahihirapan ako, mag-asa ko ng assistance kay Lord Jesus. Jesus, send angels to assist me. Makita mo kaagad yung deliverance. Ministering spirits yan sila. Maglakad tayo, tapos may mga critical na pupuntahan natin. Lahat naman ng lugar dito sa mundo, critical. Bakit? The possibility of accident is always expected. So, before going out, ask God's protection and ask angels of God to protect you. Praise the Lord. Hindi yan na, ano man yung prayer ni Pastor Chito. Every opening prayer, lagi niyang inaas yung angels. Of course, we have the privilege to ask the angels of God, to ask God for His angels to encamp us round about 360 degrees para walang maka-disturbo. Dito, mayroong isang personality sa Bible. He met an angel of God. Last verse, basa. Genesis 32, 1 and 2. Praise the Lord. And Jacob went on his way, and the angels of God met him. And when Jacob saw them, he said, "This is God's host." And he called the name of that place Mahanaim. Yan. Personally, he met angels. Host of God. Pinakita ng Diyos sa kanya. Jacob. Because Jacob is a God-fearing person. Praise the Lord. Kaya ganun ang gusto ng ating Panginoon Diyos. So don't neglect, don't forget to claim angels of God to accompany you wherever you go. That is privilege. But don't forget to fear God. Kasi pag wala kang takot sa Diyos, wala. Zero angel. There is no such 360 degrees of angels that will encamp round about you. Wala. Zero. Kaya, don't let these things happen sa buhay natin. So, the fear of God ay napaka-importante. Pag sinabing fear of God, meron kang reverence, respeto sa Diyos. Stand in awe of Him and sin not. Takot ka ba? Alam mo yung bata na matakot sa parents, takot yan mag-violate sa utos ng parents. Yung mga estudyante na takot sa teacher, ay, takot yan sila gagawa ng kalukuhan dyan sa loob ng classroom. Kasi natakot sila na with respect. Ganun ang ibig sabihin na may takot ka sa Diyos. And you keep His commandments. At meron kang contrite heart. Kunting pagkakamali mo lang, maghingi ka agad ng kapatawaran. Mag-ano ka agad sa Diyos. Magsisi ka agad. Kasi ayaw mong tuluyan ng separate ang Diyos sa iyo. Yan ang takot sa Diyos. Kaya ganun ka-importante. Ang may takot sa Diyos at ang privilege ng Diyos. Yung angels niya. Mag-keep sa iyo in all your ways. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.